Times eksaktong 30 minuto para kunin ang damit mo at umalis ka na rito. Namatay na ang asawa ko. Sa tingin mo ba kaya ko pang buhayin ang isang matandang parasitiko? Iyon ang unang sinabi ng manugang ko. Wala pang 48 oras mula nang huming ng huling hininga ang asawa niya, ang anak ko. Nang walang isang patak ng luha, tumayo siya sa pintuan, nakahawak sa braso ng isang lalaking hindi kilala, kasama ang isang abogado na may hawak na makapal na malamig na dokumento, pero mali siya ng todo. Wala siyang kaalam-alam na noong nakamamatay na hapunan bago siya umalis. Hinawakan ng anak ko ng mahigpit ang kamay ko, para ibulong sa akin ang isang sikreto na 15 milyong dolyar. Inay, kung may mangyari sa akin, nailipat ko na lahat sa iyo. Para siguradong ligtas, pinigilan ko ang sakit at tiningnan ko ng diretso ang mukha ng mag-asawang mangangalo niya. Nagsimula na ang tunay na drama. Ako si Jimena Albornoz Calderon, 65 taong gulang. Isang biyuda na tahimik na nakaligtas sa shock ng pagkawala ng pinakamamahal kong anak. Sa lumang bahay na ito ako nagpalaki kay Leonides araw-araw. Ngayon ako na lang ang natira, naglalakad sa mga puwang na iniwan niya. Naalala ko pa ng malinaw ang umagang iyon nang marinig ko ang boses ni Tomas, ang apo ko, mula sa tarangkahan. Tumakbo ang 8 taong gulang na bata papunta sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Sinandig niya ang pisngi sa blusa ko. Lola, gumawa ka ba ng flan? Gusto kong kainin ang ginagawa mo. Tumawa ako at hinaplos ko ang ulo niya. Kumikislap ang mga mata niya na parang bituin. Sa likod niya, si Leonides. Bumaba ang anak ko mula sa itim na SUV. Sa upuan sa harap ay ang asawa niya, si Maristela. Ngumiti si Leon. Kumusta, inay? Sabi niya habang binigyan ako ng magaan na yakap. Pero mas matagal kaysa karaniwan, na parang may hinahawakan siyang mahalaga. Si Maristela, nakasuot na mamahaling suit sa opisina, ay binati lang ako ng maikling tango. Hawak pa rin ang cellphone. Walang sinabi ako. Sanay na ako sa lamig ni Maristela. Inanyayahan ko silang pumasok. Simpleng-simple pero mainit ang hapag. Umupo ako sa dulo, kaharap si Leonides. Umupo si Tomas sa tabi ko. Walang tigil na nagkukwento tungkol sa laro ng football. Nang magsimula ang hapunan, inilabas ko ang Mall Poblano. Ang matinding aroma nito ay nagpaalala sa akin ng mga araw na maliit pa si Leonides. Nakaupo sa mataas na upuan, humihingi ng kwento tungkol sa lolo habang kumakain. Ngayon ay matagumpay na lalaki na siya. May-ari ng malaking kumpanya ng logistics. Pero nakikita ko pa rin sa mga mata niya ang batang iyon. Buong hapunan ay nakadikit ang cellphone ni Maristela. Nakasimanggot dahil sa mahinang wifi. Tumayo siya, cellphone sa tainga. Pasensya na, kailangan ko munang lumabas sa bakuran para marinig ng maayos. Masamang signal dito sa loob. Lumabas siya at nag-iwan ng lamig sa hangin. Si Tomas noon ay nanonood ng kartoon sa iPad. Kaya kami na lang ni Leonides ang natira sa hapag. Bigla siyang lumapit sa akin. Bumaba ang boses niya. Parang natatakot na may makarinig. Inay, pakinggan mo ako, bulong niya. Kung may mangyari sa akin, nailipat ko na ang 15 milyong dolyar sa account mo para siguradong ligtas. Nanigas ako. Natigil ang tinidor sa kamay ko at nahulog ang piraso ng manok sa plato. 15 milyong dolyar. Nasira ng salitang iyon ang init ng hapunan. Akala ko nagbibiro siya at sana nga. Leonides, ano bang sinasabi mo? Tanong ko. Bakit mo sinasabi iyon? May problema ba? Pero ngumiti lang siya ng pilit. Kumuha ng piraso ng dibdib ng manok. Inilagay sa plato ko at sinabi ng malakas, na parang walang nangyaring usapan. Kumain ka pa, inay. Masarap na masarap ito. Ikaw ang may pinakamagandang mall sa buong Maynila. Tumigil ang lahat ng tanong ko sa kilos na iyon. Bigat na bigat ang puso ko. Gusto kong sumigaw. Ipilit na ipaliwanag niya agad. Pero ang tingin niya ay nagmamakaawa na tumahimik ako. Kaya nilunok ko ang mga tanong at iniwan sa dibdib ko. Si Aling Ins, ang katulong na kasama ng pamilya ko ng mahigit 30 taon, pumasok para kumuha ng pinggan. Tiningnan niya ako ng may pag-aalala. Habang dumadaan, lumapit siya sa tainga ko at bulong. Mukhang sobrang nag-aalala ang binatang si Leonides nitong mga araw na ito. Aling Jimena, bantayan niyo po siya. Dagdag na kahoy sa apoy ang mga salitang iyon. Tumango ako. Hindi makapagsalita. Tahimik na umalis si Ins. Iniwan ako sa kaguluhan ng isip. Mabilis na natapos ang hapunan. Bumalik si Maristela, abala pa rin sa cellphone. Dapat na tayong umalis. May importante akong meeting bukas ng umaga. Tumayo si Leonides, lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Mas matagal kaysa dati. Ang init niya ay nagpaiyak sa akin. Pero pinigilan ko. Lumapit siya sa tainga ko at bulong. Mag-ingat ka ng mabuti,
inay. Iyon lang. Pero nanginginig ang boses niya na parang nagpapaalam. Nanatili ako sa pintuan habang nawawala ang kotse sa kalye. Ang bulong ni Leonides ay umaalingaw-ngaw sa isip ko. Kung may mangyari sa akin, 15 milyong dolyar para siguradong ligtas. Martes ng umaga, mabigat ang hangin sa bahay pagkatapos ng hapunan noong linggo. Binabasa ko ang dyaryo, sinusubukang alisin ang kaba. Sinasabi sa sarili na bakay lang ako. Pero ang puso ng ina, alam na may mali. 9:00 ng umaga tumunog ang telepono. Hindi kilalang numero. Sagot ko ng paos. Hello, sino po ito? Ako po si Ati. Belisario Montfar Quesada. Monotono ang boses, malamig na parang makina. Ako ang personal na abogado ng Ginoong Leonides, ang anak ninyo. Biglang bumaliktad ang puso ko. Abogado, may nangyari ba? Nasaan si Leonides? Hinawakan ko ang telepono na parang tanging hawakan ko para hindi mahulog sa bangin. Nagpause siya, 1 segundo lang, pero naramdaman ko ang bigat. Ginang, ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo na nagkaroon ng malubhang aksidente sa sasakyan si Ginoong Leonides kagabi. Hindi siya nakaligtas. Nahulog ang telepono sa kamay ko. Nagkagulo ang mundo ko. Narinig ko si Ins na tumatawag mula sa kusina. Aling Jimena, ayos lang po kayo. Pero malayo ang boses niya. Hindi ako makahinga, hindi makaisip. Tanging ang imahe ni Leonides, ang pilit niyang ngiti sa hapunan. Ang mga matang puno ng pag-aalala, ang malinaw na lumalabas sa isip ko. Tumakbo si Ins at tinulungan akong makapasok. Aling, pakikalmahan niyo po. Ano po ang nangyari? Lumuhod siya at hinawakan ang kamay ko. Umiling lang ako, walang luha, pero dinidikitan ang dibdib. Leonides, wala na, Ins. Wala na ang anak ko. Parang bangungot ang natirang araw. Tumatawag ang kamag-anak at kaibigan. Dumadating sila, nagsasabi ng mga salitang pang-alo na hindi ko naririnig. Jimena, magpakalakas ka. Alagaan ka ng Diyos. Mabuting tao si Leon. Makakaahon siya sa kapayapaan. Dumadaan lang ang mga salitang iyon sa akin na parang hangin. Walang iniiwan kundi walang laman. Umupo ako ng walang galaw sa lumang silya kung saan nagbabasa si Leonides tuwing bumibisita. Yakap-yakap ko ang jacket na iniwan niya noong huli. Inilulubog ang mukha ko sa tela. Hinahanap ang init at amoy niya. Pero wala na, ako na lang, isang ina na nawalan ng tanging ilaw ng buhay niya. Mga 4:00 ng hapon, nang medyo humupa ang tao sa bahay, tumunog ang doorbell. Nagulat ako. Akala ko isa pang kamag-anak na nagbibigay ng pakikiramay. Ins, pakibuksan ang pinto. Sabi ko ng mahina, hindi gumagalaw mula sa silya. Yakap-yakap pa rin ang jacket. Bumalik si Ins na may pag-aalala sa mukha. Aling Jimena, si GNG, may Stella po at 2 lalaking hindi kilala. Pinilit kong tumayo. Pumasok si Maristela, ang manugang ko, sinundan ng 2 lalaki. Nakaitim na designes suit, perpektong ayos ang mukha, malamig at walang emosyon. Walang luha, walang bakas ng lungkot, walang kahawig ng babaeng nawalan ng asawa. Sa likod niya ay isang lalaki mga 50 taong gulang, may uban, may salamin na may gintong frame, hawak ang makintab na leather na malet. Ang isa pang mas bata, mukhang kamukha ni Maristela, malamang si Camilo, ang kapatid niya. Nanatili siya isang hakbang sa likod, nakatingin sa sahig, magkahawak ang kamay. Maristela, sabi ko ng paos, dumating ka para magbigay ng pakikiramay. Tiningnan ko siya, umaasa ng kahit kaunting sakit, kahit kaunting kabutihan, pero malamig na parang yelo ang mga mata niya. Ikinalulungkot ko po ang nangyari, inay, sabi niya ng malinaw, walang nanginginig. Pero may mga urgenteng bagay na kailangan nating ayusin agad. Nagulat ako. Urgenteng bagay, ulit ko, sinusubukang intindihin kung tama ba ang narinig. Kakamatay lang ni Leonides. Maristela, ang anak ko, ang asawa mo, wala na nang wala pa ang 24 oras. Ano bang pinagsasasabi mo? Lumapit ang matandang lalaki at bahagyang yumuko. Ginang Albornoz, ako po si Ati. Octavio Lugin Ars, abogado na kinatawan ni GNG. Maristela, binuksan niya ang maletin, kinuha ang makapal na dokumento at inilagay sa center table sa harap ko ng dahan-dahan, na parang nagpapakita sa isang dula. Nandito po kami para pag-usapan ang pag-iingat sa yaman ni Ginoong Leonides, lalo na para sa kapakanan ng batang si Tomas. Tiningnan ko ang mga dokumento. Pagkatapos si Maristela. Umikot ang ulo ko. Yaman. Ano bang pinagsasasabi nila? Kakamatay lang ni Leonides. At nandito na sila, nag-uusap tungkol sa pera. Nabasag ang boses ko. Pinaghalong sakit at galit. Lumapit si Maristela at tiningnan ako ng diretso. Walang emosyon ang mukha niya.
Direktahan ko kayo, inay. Ang 15 milyong dolyar na inilipat ni Leonides sa inyo 2 araw na ang nakalipas ay legal na pag-aari ng trust fund ng anak naming si Tomas. Hindi sa inyo iyon. Parang kutsilyo ang salitang iyon sa puso ko. Natumba ko at hinawakan ang upuan para hindi mahulog. 15 milyong dolyar. Bulong ko nang nanginginig. Alam mo pala. At ngayon mismo nandito ka para kunin iyon. Maristela, naririnig mo ba ang sarili mo? Kakamatay lang ng asawa mo. Naiintindihan ko po na shocked kayo. Sagot ni Maristela ng paihong malamig na boses. Pero kailangan kong isipin ang kinabukasan ni Tomas. Responsibilidad ko iyon bilang ina niya. Hindi niyo maaring itago ang perang iyon. Hindi sa inyo iyon. Bigla nagsalita si Camilo, natahimik hanggang noon, nang nanginginig ang boses. Tama po ang kapatid kong si Maristela. Gusto lang namin protektahan ang kapakanan ng bata. Wala pong personalan. Personal, sigaw ko habang sa wakas ay tumulo ang luha. Kakamatay lang ng anak ko, Camilo. Nandito kayo sa bahay ko. Nag-uusap tungkol sa pera na parang kontrata lang si Leonides. Wala ba kayong puso? Tumikhim ang abogado Lujen at nagtaas ng kamay na para pakikalmahan ang sitwasyon. Ginang Albornoz, ayaw po naming dagdagan ang sakit ninyo. Ito po ay legal na kahilingan para sa paglipat ng pamamahala ng mga ari-arian. Tinuro niya ang mga dokumento sa mesa. Pakikalmahan niyo po. Makikipag-ugnayan po kami sa inyo sa lalong madaling panahon. Walang sagot ako. Hindi ko kaya. Tumutulo ang luha sa pisngi ko, pero hindi ko pinunasan. Nanatili ako roon, natigilan, habang tinitingnan silang umalis. Ang tunog ng takong ni Maristela ay parang martilyo sa puso ko habang tumatama sa sahig na tiles. Sa bintana, nakita ko ang kapitbahay kong si Aling Leticia na nagdidilig ng halaman sa kabilang kalye. Tumingin siya sa bahay ko nang may pagkakuryos nang makita ang marangyang kotse sa harap. Pero hindi ko na inintindi. Walang saysay na ang mundo sa labas. Lumapit si Ins at hinawakan ang balikat ko. Aling Jimena, umupo po kayo. Magtimpla po ako ng tsaa. Umiling ako. Nakatitig sa mga dokumento sa mesa. Malamig at puti ang mga iyon na parang deklarasyon ng digmaan. Ins, bulong ko ng hirap. Narinig mo ba iyon? Dumating sila agad-agad pagkatapos mamatay ni Leonides para lang kunin ang pera. Walang luha. Walang kalungkutan. Pera lang ang habol nila. Hinawakan ni Ins ang kamay ko. Namumula rin ang mga mata niya. Alam ko po, Aling, pero kailangan niyo pong maging malakas. Pinagkatiwalaan kayo ng binatang si Leonides. Dapat niyo malaman kung ano talaga ang nangyayari. Tumango ako, bagaman blangko ang isip. Isinara ko ang mga mata at malinaw na umalingaw-ngaw ang bulong ni Leonides noong hapunan ng linggo. Kung may mangyari sa akin, ngayon ko na naiintindihan. Hindi yon salita ng pag-alo, kundi huling babala. Alam ng anak ko ang mangyayari, inasahan niya ang araw na ito. At ako, isang ina na kakawala lang ng anak, kailangang maghanap ng paraan para bumangon, hindi para sa akin, kundi para kay Leonides, para sa proteksyon na sinusubukan niyang ibigay. Malakas na sumara ang pinto. Natigilan ako sa gitna ng sala. Nakatitig sa makapal na dokumentong iniwan ng abogado Lujen sa center table. Parang sentensya ang mga puti at malamig na pahina. Gusto kong punitin ang mga iyon sa libu-libong piraso. Sumigaw na wala silang karapatan. Pero parang tonelada ang bigat ng mga paa ko sa sahig na tiles. Nanatiling buhay ang sakit sa pagkawala ni Leonides at mas lalong lumalim ang sugat ng pagtataksil ng sariling pamilya. Hindi ko hinawakan ang mga papel. Tumalikod ako at lumakad ng paika-ika patungo sa maliit na opisina sa dulo ng pasilyo. Ang silid na iyon, may lumang estante ng kahoy at mesa na may lace cover. Ang lugar kung saan ko iniingatan ang nakaraan ko. Binuksan ko ang isang drawer at tumunog ng tuyo ang kahoy. Sa loob ay may maliit na kahon na may magandang ukit. Regalo ni Javier bago siya mamatay. Binuksan ko ang takip ng nanginginig ang kamay. Lumabas ang larawan. Si Leonides noong graduation niya. Nakasuot ng itim na toga. Ngiting kasing liwanag ng araw sa Pilipinas. Sa tabi, mga dilaw na papel. Ang dokumento ng pagbili ng maliit kong apartment sa Malit. Umupo ako, mahigpit ang hawak sa larawan. Bumalik ang mga alaala ng sabay-sabay. 15 taon na ang nakalipas, 25 taong gulang pa lang si Leonides. Nakatayo sa parehong silid na ito, mga mata puno ng pangara. Inay, may malaking ideya ako. Sabi niya ng puno ng kumpiyansa. Gusto kong magbukas ng kumpanya ng logistics, pero ayaw magbigay ng loan ng bangko. Tiningnan ko siya. Nakikita ang liwanag ni Javier sa mga mata ng anak ko. Magkano ang kailangan mo, Leonides? Tanong ko.
Alam kong magbabago ang lahat ang sagot, pero nagdalawang isip siya at sinabi, Inay, mga 200,000 po, pero alam kong wala kayo noon. Maghahanap ako ng ibang paraan. Ngumiti ako at hinawakan ang balikat niya. Anak, kung hindi ako naniniwala sa iyo, sino pa? Pero sa loob ko, alam kong ang tanging mayroon ako ay ang apartment sa Malete. Ang lugar ng mga alaala namin ni Javier. Na mga araw na binubuhat ko si Leonides sa maliit na kwarto habang inaawitan ng mga oyay. Iyon lang ang lahat. Si Don Aurelio Quintana, isang matandang kaibigan na pumanaw na. Hinawakan ang kamay ko ng malalim ang boses. Jimena, nababaliw ka. Iyon ang tanging ari-arian mo. Kung mabagsak ang negosyo ng batang iyon, ano na ang mangyayari sa iyo? Sa edad mo, hindi ka na makakaagapay. Ngumiti lang ako nang matatag ang tingin. Aurelio, hindi ako nagsusugal. Naglalagay ako ng puhunan sa anak ko. Hindi ako bibigin ni Leonides. Tama ako. Binenta ko ang apartment, lumipat sa lumang bahay na pamana ng mga magulang ko, at ibinigay ang lahat kay Leonides. Ang unang araw ng kumpanya ay dito mismo sa sala. Naalala ko pa ang amoy ng kape na niluluto ko tuwing umaga. Ang tawa ni Leonides at ng dalawang kaibigan niya habang gumuguhit ng plano sa papel. Inay, may gutom kami. Sabi niya nang may ningning ang mata kapag dala ko ang bandeha ng pagkain. Hindi ako nakasama sa anumang papel. Hindi ako humingi ng anuman. Gusto ko lang maging tahimik na suporta para makalipad siya ng mataas hanggang pangarap niya. Pagkatapos ay dumating si Maristela. Nang lumakas ang kumpanya, dinala siya ni Leonides sa bahay para ipakilala. Maganda siya, matalino, may makintab na itim na buhok at matatag na boses. Inay, si Maristela po, sabi ni Leonides habang magkahawak ang kamay. Sa finance siya, matalino siya. Siguro magugustuhan niyo. Ngumiti ako, pero sa tingin ni Maristela, ay laging may distansya. Hello, inay, sabi niya ng magalang pero malamig. Maganda po ang bahay niyo, napakatradisyonal. Parang insulto ang salitang tradisyonal sa bibig niya. Naalala ko ng malinaw ang isang hapunan ng Pasko, ilang taon na ang nakalipas. Buong araw akong nagluto ng menudo, ang ulam na minamahal ng buong pamilya. Nang ilagay ko sa mesa ng may pagmamalaki kay Leonides at Tomas, ngumiti si Maristela ng pilit. Sobrang pagod niyo po, inay. Sabi niya ng matamis pero matalim ang tono. Sa susunod, magpareserba na lang po ako sa restaurant. Mas praktikal. Masyadong mataba ang pagkain dito. Hindi maganda para sa kalusugan ni Tomas at ni Leonides. Sumimanggot si Leonides at tiningnan siya. Maristela, inihanda ito ni inay dahil gusto natin lahat. Huwag mong sabihin yon. Pero kumaway ako ng kamay para mapanatili ang kapayapaan. Huwag kang mag-alala, anak. Kung gusto ni Maristela magpareserba sa restaurant, ayos lang sa akin. Basta masaya ang pamilya. Tumahimik ako tulad ng maraming beses para maging masaya ang anak ko. Pero ngayon, nakaupo sa tahimik na silid na ito, hawak ang larawan ni Leonides. Napagtanto ko na ang katahimikan ko ang nagpakalakas sa yabang ni Maristela. Ang mga sakripisyo ko, ang apartment, ang oras, ang pagmamahal, sa paningin niya ay hindi pag-ibig ng ina, kundi bagay na dapat lang ibigay, na parang utang ko sa kanya. Jimena, ang tanga mo. Bulong ko sa sarili habang tumutulo ang luha. Akala mo pag-ibig ang katahimikan, pero hinayaan mo lang na yurakan ka. Pinaghalo ang sakit sa pagkawala ng anak ko sa sugat ng pagtataksil ng ina. Tiningnan ko ang larawan ni Leonides na parang nasa harap ko. Pasensya na, anak. Hindi ko nakita agad. Hinayaan ko na lumayo ang mga bagay. Tumayo ako. Isinara ang kahon ng may click na parang pagpapatibay. Bumalik ako sa sala at tiningnan ang mga dokumento sa mesa. Nawala na ang unang takot, napalitan ng masakit na kalinawan. Hindi para kay Tomas o sa pamilya dumating si Maristela, para sa pera siya, at akala niya na ako, isang 65 anyos na matanda, mahina at madaling kontrolin, ay susuko. Pumasok si Ins na may tray ng tsaa. Aling Jimena, uminom po kayo ng tsaa bago lumamig. Matagal na po kayong nakaupo rito. Nag-aalala po ako. Ins, sabi ko ng paos. Sa tingin mo ba wala ng silbi ang matandang ito? Ina na hindi na protektahan ang anak. Inilagay ni Ins ang tray at tiningnan ako ng matatag. Aling Jimena, kayo po ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Binigay niyo ang lahat kay binatang Leonides, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pag-ibig. Huwag niyo hayaang magduda kayo sa sarili dahil sa kanya. Tumango ako, pero mabigat pa rin ang puso ko. Naalala ko ang pangalan na binanggit ng abogado ni Leonides sa telepono. Ains, ibigay mo ang telepono. Kailangan kong tawagan si Ati. Belisario Montfar Quesada. Ano po ang balak nyo?
Tanong ni Ins nang may ningning ang mata. Tumingin ako sa bintana kung saan naubos na ang liwanag ng hapon. Hindi ko pa alam, Ins, pero isang bagay ang sigurado. May iniwan si Leonidas na higit pa sa pera at malalaman ko kung ano iyon kahit anong mangyari. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang numero. Habang tumutunog, huminga ako ng malalim. Hindi na ito ang kwento ng ina na nawalan ng anak. Ito na ang kwento ng babaeng handang ipaglaban ang hustisya para kay Leonidas at sa sarili. Miyerkules ng umaga, mahina ang sinag ng araw na dumadaan sa bugambilya sa bakuran ng lumang bahay sa Quezon City. Pero hindi nito natanggal ang lamig sa puso ko. Ako, si Jimena Albornoz Caldern, nakaupo sa hapag ng dining room na may malamig na tasa ng kape sa kamay at gulong-gulo ang isip. Ang bulong ni Leonidas, ang pagdating ni Maristela kasama ang abogado, at ang malamig na dokumento sa center table ay patuloy na sumusunod sa akin. Hindi ko alam ang gagawin. Alam ko lang na hindi ko hahayaang kunin sa akin ang ipinagkatiwala ng anak ko. Pero paano ako, isang 65 anyos na matanda, makakalaban sa makapangyarihang pamilya? Tumunog ang telepono at naistorbo ang mga iniisip ko. Sagot ko ng pagod. Hello, mahal na Jimena. Matamis pero artipisyal ang boses. Ako ito, si Elvira, ang nanay ni Maristela. Papunta na kami ng asawa ko para bisitahin ka. Kailangan nating mag-usap bilang pamilya, hindi ba? Hindi hinintay ni Aling Elvira ang sagot ko. Sinabi lang at binaba. Natigilan ako, hawak pa rin ang telepono. Bilang pamilya, bulong ko ng may pait. Kakadating lang ni Maristela para kunin ang pera pagkatapos mamatay ng anak ko. At ngayon, ano ang gusto ng nanay niya? Tiningnan ko si Ins na naglilinis sa sulok. Ins, darating na naman sina Aling Elvira at Don Severino. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Itinigil ni Ins ang paglilinis at tiningnan ako ng matatag. Aling Jimena, maging matatag po kayo. Huwag niyo hayaang madiktahan kayo. Pinagkatiwalaan kayo ng binatang Leonidas. Ngayon kayo naman ang dapat maniwala sa sarili. Tumango ako, pero nanikip ang dibdib. 15 minuto pagkatapos, huminto sa harap ng bahay ang makintab na itim na Mercedes. Una lumabas si Don Severino. Matangkad, nakaputing impeccable na barong, may autoridad ng dating opisyal. Sinundan siya ni Aling Elvira na nakaeleganteng itim na suit at pearl necklace na kumikislap na parang pagmamayabang. May dala silang malaking basket ng prutas, pero walang init ang mga mata. Hindi ito pagdalaw ng pakikiramay, ito ay atake. Jimena, mukha kang maayos, sabi ni Aling Elvira ng pilit na ngiti. Pumasok siya sa sala at umupo sa silya na parang sa sariling bahay. Nanatili si Don Severino na nakatayo sa likod niya, mga kamay sa bulsa. Tinitingnan ako na parang hukom na naghahatol. Salamat sa pagpunta, sagot ko, sinusubukang manatiling kalmado kahit malakas ang tibok ng puso. Pero sa tingin ko hindi magandang araw para magkaroon ng bisita. Hindi pa ako nakakapag-ayos kay Leonidas. Hinawakan ni Aling Elvira ang kamay ko. Isang walang laman na kilos na nagbigay ng kilabot. Oh, Jimena, lubos kaming nalulungkot. Sabi niya ng matamis ang boses. Ang anak kong si Maristela ay umiyak buong gabi. Nag-aalala siya sa kinabukasan ni Tomas. Bata pa siya para magdala ng lahat. Alam mo naman. Inalis ko ang kamay ko at tiningnan siya ng diretso. Hindi mukhang nalulungkot si Maristela noong dumating siya kahapon. Sagot ko ng paos. Pera lang ang pinag-usapan niya. 15 milyong dolyar. Hindi pa natin nailibing ang anak ko. Tumikhim si Don Severino at lumapit ng may tono na parang nagtuturo. Jimena, naiintindihan namin na shock ka. Pero tingnan natin ito ng makatwiran. Ang perang iyon, sa esensya, ay ari-arian na nilikha habang kasal sina Leonidas at Maristela. Baka dahil sa stress ay gumawa siya ng hindi magandang desisyon sa legal. Hindi magandang desisyon. Ulit ko nang nanginginig ang boses sa galit. Anak ko iyon. Hindi kailanman gumagawa si Leonidas ng bagay nang hindi iniisip. Ano bang pinagsasasabi niyo? Hinaplos ni Aling Elvira ang kamay ko nang may nakatagong matalim na tingin sa likod ng ngiti. Siyempre, naiintindihan namin ang pagmamahal mo sa kanya. Pero, Jimena, sa edad mo, ano pa ang gagawin mo sa ganoong kalaking pera? Kailangan nating isipin si Tomas, ang apo mo. Gusto lang naming tulungan na pamahalaan ng propesyonal ang yaman na iyon para siguradong ligtas ang kinabukasan ng bata. Parang kutsilyong umiikot sa puso ko ang mga salita nila. Ginagamit nila si Tomas, ang apo ko, bilang sandata para itago ang kasakiman nila. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang luha. Sa tingin niyo hindi ko iniisip si Tomas, sabi ko ng hirap. Ako ang lola niya. Gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Pero kayo,
Dumating kayo dito nang wala pang 72 oras mula sa pagkamatay ng anak ko para pag-usapan ang pera. Iyon ba ang tawag niyo sa pamilya? Pumasok si Ines na may tray ng tsaa. Inilagay niya ng malakas sa mesa. Tiningnan ng masama sina Don Severino at Aling Elvira. Bago umalis, nakita ko ang tingin niya na parang sinasabi, "Aling Jimena, huwag kayong bibigay." Umupo si Don Severino, pinagkrus ang mga binti at sinabi ng matatag, "Jimena, naghanda kami ng dokumento ng trust. Ipapasa mo ang pamamahala ng mga ari-arian sa isang fund na pipiliin namin. Si Maristela, bilang ina ni Tomas, ang magbabantay. Legal, transparent, at para sa kapakanan ng bata." Tiningnan ko siya. Pagkatapos ang dokumento na inilabas niya mula sa malet at inilagay sa harap ko. Pareho ito sa dokumento ng abogado, Lugin noong nakaraang araw. Pero ngayon ay bilang pamilya sila dumating. Legal. Ulit ko ng may pait. Sa tingin niyo tanga ako, para hindi makita ang tunay niyo na hangarin. Hindi ito para kay Tomas, kundi para sa pera ng anak ko. Huminga ng malalim si Aling Elvira, na parang ako, ang batang matigas ang ulo. "Jimena, mali ang pagkakaintindi mo. Ayaw naming mag-away, pero kung hindi ka makikipagtulungan, kailangan naming magdulog sa batas. At alam mo naman, maaring maging komplikado iyan, lalo na sa edad mo. Parang sampal ang banta na iyon." Tumayo ako ng bigla, hinawakan ang braso ng Silya. "Lalagyan niyo ako ng banta sa sarili kong bahay," sigaw ko. "Kakamatay lang ng anak ko. Hindi pa natin siya nailibing. At nandito kayo, nag-uusap tungkol sa trust at batas. Wala talaga kayong puso." Ngumiti ng pilit si Don Severino nang malamig ang tingin. "Jimena, gusto lang namin ang pinakamabuti. Pero kung hindi ka sumasa ngayon, gagawin namin ang kinakailangan. Para kay Tomas." Nabasag ang katahimikan na pinanatili ko ng maraming taon. Ang pasensya para sa kapayapaan. Tiningnan ko sila ng diretso sa mata. Sa unang pagkakataon nang hindi umiiwas. "Ang anak ko ay namatay nang wala pang 72 oras. Sabi ko ng dahan-dahan pero matalim. Hindi ako mag-uusap tungkol sa pera ngayon. Humihingi ako na umalis kayo." Nanigas ang ngiti sa mukha ni Aling Elvira. Naningkit ang mata ni Don Severino. Halatang nagulat na naglakas loob akong tumanggi. Nagpalitan sila na mabilis na tingin, na parang tinimbang ang susunod na galaw. Nang tumayo, lumapit si Aling Elvira at bulong ng may banta. "Dapat mong pag-isipan ng mabuti, Jimena. Huwag mong hayaang sirain ng katigasan ng pagtanda ang kinabukasan ng apo mo. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa pamilya." Umalis sila at nag-iwan ng mabigat na katahimikan. Nawala ang tunog ng makina ng Mercedes, pero nananatili ang banta ni Aling Elvira sa isip ko. Umupo ako nang bigla sa silya, nanginginig ang kamay. Lumapit si Ines at hinawakan ang balikat ko. "Tama po kayo. Huwag kayong matakot sa kanila, Aling Jimena," sabi niya nang may pag-aalala. "Hindi sila titigil. Ito ay digmaan." Tumingin ako sa bintana kung saan namumula ang bugambilya sa araw. Inasahan lahat ni Leonides. Ang bulong niya ay hindi para aliwin ako, kundi para ihanda ako. Tumayo ako. Pumunta ako sa telepono at tinawagan si Ate Belisario Montfort. Nang sagutin niya, sinabi ko na matatag, "Attorney, si Jimena Albornoz Calder nito, ang ina ni Leonides. Kailangan kitang makita agad. Hindi ko alam kung ano ang haharapin ko. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko hahayaang kunin sa akin ang pamana ng anak ko, kahit anong presyo." Miyerkules ng hapon, naglalakad ako sa maingay na pasyo ng Rosas Boulevard. Pero nasa ibang mundo ang puso ko. Pagkatapos ng pagbisita ni na Aling Elvira at Don Severino, pagkatapos na malamig nilang banta, alam kong hindi na ako makapaghintay. Kailangan kong hanapin si Ate Belisario Montfort Quesada, ang abogado ni Leonides, para maintindihan kung ano ang iniwan sa akin ng anak ko. Ang lumang bahay sa Quezon City, na itinuring kong kanlungan, ay parang larangan ng digmaan na ngayon. At ako, isang 65 anyos na matanda, kailangang sumabak sa laban. Ang opisina ni Ate Montfort ay nasa ground floor ng isang magarang lumang bahay. May madilim na kahoy na dingding at estante na puno ng mga batas na nakabalot sa katad. Seryoso at pangmatagalan ang hangin ng lugar. Nang pumasok ako, tumayo si Ate Montfort, isang lalaki mga 60 taong gulang na may pilak na buhok at matalim na tingin. "Ginang Albornoz, maupo po kayo," sabi niya ng malalim at kalmadong boses. Nagbigay siya ng baso ng tubig at inilagay sa harap ko. Walang-walang saysay na pag-alo. Nagpasalamat ako. Hindi ko kailangan ng awa. Kailangan ko ng katotohanan. "Ate Montfort, simula ko ng paos dahil sa mga gabing walang tulog. Hindi ko alam ang gagawin.
Sabi sa akin ni Leonidas ang tungkol sa 15 milyong dolyar. Pero ngayon ay inaangkin iyon ng pamilya ng manugang ko. Sinasabi nilang hindi sa akin iyon. Binantaan nila ako. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Tiningnan ako ng diretso ni Ati. Montfort. Ginang Albornoz, inaasahan ko po ang tawag niyo. Sinabi sa akin ng binatang Leonidas. Nagpausa siya para maunawaan ko ang mga salita. Alam niya na darating ang araw na ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sinabi niya sa inyo. Ano ang sinabi niya? Hinawakan ko ng mahigpit ang mga kamay. Nakatusok ang kuko sa palat. Alam niya ang mangyayari. Tumango siya at kinuha ang makapal na folder mula sa mesa. Inilagay sa harap ko ng dahan-dahan. Ito po ang kopya ng buong transaksyon. Sabi niya ng pantay ang tono. Pero bawat salita ay may timbang. Hindi po basta paglipat lang. Hiniling ni Leonidas na maghanda ako ng deed of donation na irrevocable. Pinirmahan ng 2 saksi at notarized ng maayos. Sa madaling salita, ganap na pag-aari niyo ang 15 milyong dolyar. Napahinto ang hininga ko. Natuyo ang bibig. Irrevocable. Ulit ko, sinusubukang unawain. Kaya hindi sila makakagawa ng kahit ano sina Maristela at ang pamilya niya. Binuksan ni Ati Montfort ang folder hanggang sa pahinang may pulang ribbon. Napakaingat po ng binatang Leonidas, tuloy niya. Sinabi niya sa akin na natatakot siya sa maling impluensya at masamang pamamahala ng pamilya ng asawa niya. Gusto niyang protektahan ang bunga ng pagtatrabaho niya. At kayo po, ginang, ang napili niyang tagapag-alaga. Parang kuryente ang mga salita niya sa katawan ko. Ako ang pinili ni Leonidas, hindi si Maristela, hindi kahit sino, kundi ako, ang ina niya. Naalala ko ang tingin niya noong hapunan ng linggo. Ang pilit ng ngiti, habang binubulong ang tungkol sa pera. Anak ko, bulong ko habang tumutulo ang luha. Alam niya, inasahan niya lahat. Tama po, sabi ni Ati Montfort nang mapanatili ang kalmado, at hindi doon natapos. Sa dokumentong ito ay may espesyal na probisyon na tinatawag na anti-coercion clause. Itinatakda nito na anumang pagsisikap na pilitin, bantaan, o manipulahin kayo para isuko ang ari-arian ay magpapawalang bisa sa anumang legal na paghahabol nila. Tumingin ako sa kanya nang may ningning sa mata. Ibig sabihin, walang saysay ang ginagawa ni na Maristela at ng pamilya niya. Eksakto po, sabi ni Ati Montfort, sa unang pagkakataon ay may bahagyang emosyon, tango ng kasiyahan. Inasahan ng anak niyo ang araw na ito. Hindi lang pera ang ibinigay niya sa inyo, kundi legal na pananggarin. Hindi nila kayo matatanggay, kahit anong gawin nila. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Leonidas, naramdaman ko ang lakas sa likod ko sa halip na sakit. Hindi na ako ang mahinang matanda na umiiyak sa sala. Ako na ang inang pinagkatiwalaan ng anak ko. Binigyan ng misyon. Ano na ang gagawin ko ngayon? Tanong ko ng mas matatag ang boses kaysa inaasahan ko. Inabot sa akin ni Ati Montfort ang calling card na may pangalang Soraya Escotel Zamora. Ito po ang independenteng banking advisor na naghawak ng transaksyon ayon sa tagubilin ni Leonidas. Sabi niya, dapat kayong makipagkita sa kanya para masuri ang lahat ng detalye. Alam niya ang bawat hakbang ng proseso at, ginang, nagpause siya habang tinitingnan ako ng diretso. Mag-ingat kayo. Hindi madaling susuko ang kabilang pamilya. Tumango ako at hinawakan ang card na parang lifeline. Salamat po, attorney. Hindi ko po alam kung paano kayo pasalamatan. Huwag niyo akong pasalamatan. Sabi niya ng malalim ang boses. Pasalamatan niyo ang anak niyo. Matalino siyang lalaki na mahal kayo, higit sa kahit sino. Paglabas ko sa opisina, sinisikatan ng hapon ang kalye ng Maynila. Pero hindi na ako nawawala. Ang tunog ng busina at tawa ng mga tao ay parang galing sa ibang mundo. Sa isip ko, umalingaw-ngaw ang bulong ni Leonidas noong hapunan ng linggo. Kung may mangyari sa akin, nailipat ko na ang pera. Ngayon ko naiintindihan. Hindi yon salita ng pag-alo, kundi huling babala, ang pinakamalakas na sandata na ibinigay sa akin ng anak ko. Huminto ako sa gilid ng bangketa at huminga ng malalim. Leonidas, bulong ko na parang naririnig niya. Hindi kita bibigin. Protektahan ko ang iniwan mo, kahit anong mangyari. Nanatili ang sakit ng pagkawala niya. Matalim na parang kutsilyo. Pero ngayon ay may layunin na ako. Hindi na lang ako ina na nagdadalamhati. Ako ang tagapag-ingat ng apoy ni Leonidas at hindi ko hahayaang mamatay iyon. Huwebes ng umaga, nagising ako sa lumang bahay sa Quezon City na mabigat ang dibdib. Pumasok ang araw sa bugambilya sa bakuran. Pero hindi nito napainit ang puso ko. Ang pagkikita kay Ati Montfort noong nakaraang araw ay nagbigay ng pag-asa. Isang legal na panangga na iniwan ni Leonidas.
Pero alam kong darating pa ang malakas na bagyo. Wala pa akong oras tawagan si GNG. Soraya Escotel Zamora, ang banking advisor na inirekomenda ni Ati Montfar, nang sumabog ang bagyo ng mas malakas kaysa inasahan ko. Tumunog ang doorbell habang nakaupo ako sa hapag ng dining room na may malamig na tasa ng kape. Tiningnan ako ni Ins nang may pag-aalala. Aling Jimena, ako na po ang magbubukas. Tumango ako, pero masamang hinala ang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Nang bumalik si Ins, bulong ang boses niya. Si GNG, may Stella po, Aling. Mag-isa siya. Nanigas ako. Si Maristela, mag-isa, walang abogado, walang magulang. Tumayo ako at pumunta sa pinto, pinaghalong galit at pagkalito. Nandoon si Maristela sa threshold. Nakasimpleng itim na damit. Wala nang yabang ng nakaraang araw. Maputla ang mukha niya. Namamaga ang mga mata na parang umiyak buong gabi. Pero hindi ako madaling naantig. Hindi pagkatapos ng ginawa niya. Inay, simula ni Maristela nang nanginginig ang boses at magkahawak ang kamay sa harap ng dibdib. Bakit niyo po ginawa ito? Bakit kayo nagpalit ng abogado laban sa sariling pamilya? Ako lang po ang nag-alala sa kinabukasan ni Tomas. Nanatili ako sa distansya. Mahigpit ang hawak sa frame ng pinto. Parang tanging suporta ko. Nag-aalala sa kinabukasan ni Tomas. Ulit ko ng malamig. Maristela, dumating ka para kunin ang pera agad pagkatapos mamatay ng asawa mo. Iyon ba ang tawag mo sa pag-aalala sa anak mo? Umiiyak na siya. Tumutulo ang luha. Hindi niyo po naiintindihan. Sigaw niya ng hirap. Para sa pag-aaral ni Tomas ang perang iyon. Para magkaroon siya ng magandang buhay na gusto ni papa niya. Inuubos niyo ang kinabukasan ng sarili niyong apo. Alam niyo po ang sakit na nararamdaman ko. Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Maaring totoo ang mga luha, pero hindi na ako naniniwala sa katapatan niya. Maristela, sabi ko nang may kalmadong nagulat sa akin mismo. Kung talagang nag-alala ka kay Tomas, hindi ka sana dumating dito nang wala pang 48 oras mula sa pagkamatay ni Leonides para pag-usapan ang pera. Mula ngayon, hayaan mong ang mga abogado na ang bahala. Natigilan siya na parang hindi inaasahan ang katatagan ko. Inay, talaga bang gusto niyong dalhin ito sa korte? Bulong niya nang nanginginig. Gusto niyong sirain ang pamilya dahil lang sa pera. Pamilya. Tumawa ako ng tuyo at mapait. Ang ginagawa niyo ng mga magulang mo. Iyon ba ang tawag niyo sa pamilya? Hindi ka dumating para magbigay ng pakikiramay. Dumating ka para kunin ang ipinagkatiwala sa akin ni Leonides. Huwag mong gamitin si Tomas bilang dahilan. Tumalikod siya. Bumaba sa hagdan at iniwan ang malamig na salita sa hangin. Magsisisi ka. Pagkatapos ay nawala ang kotse niya. Nanatili ako, parang bato ang puso. Ayaw kong saktan si Tomas, pero hindi ko rin hahayaang manipulahin pa ako ni Maristela. Hindi pa ako nakaka-recover nang tumunog ang telepono. Si Tita Carlota, may mataas na boses. Jimena, narinig ko na ang lahat. Kawawa naman ang manugang mo. Sabi niya hindi ka na daw tama sa pag-iisip. Na niloloko ka ng abogado para nakawin ang mana ng apo mo. Nag-uusap na ang buong pamilya. Ano ba ang ginawa mo para ganito ang sinasabi nila tungkol sa iyo? Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono. Nilalamig ang dugo. Tita Carlota, sinabi ba iyon ni Maristela? Tanong ko nang nanginginig. Sabi niya hindi ako tama sa pag-iisip. Iyon ang sinabi niya kahapon. Tuloy niya, parang nasisyahan sa chismis. Sabi niya niloloko ka ng abogado. Na pinapanatili mo ang malaking pera na dapat para kay Tomas. Jimena, nag-aalala talaga ako sa iyo. Sa edad mo, mag-ingat ka. Salamat sa pag-aalala, tita, sagot ko ng malamig. Pero alam ko ang ginagawa ko at hindi ko kailangan ng payo mula sa mga tsismosa lang. Binaba ko at itinapon ang telepono sa mesa. Malamig na parang yelo ang nararamdaman ko. Hindi lang legal na nilalabanan nila ako. Sinisira rin nila ang reputasyon ko. Ginagawa akong matandang kulugo at sakim sa paningin ng lahat. Ang rurok nito ay dumating noong tanghali. Dumating ang isang delivery boy at binigay kay Ins ang makapal na sobre na may tatak ng law firm ni Lugin Ars. Binigay sa akin ni Ins ng may malalim na pag-aalala. Hindi maganda ang hitsura nito, Aling Jimena. Binuksan ko nang nanginginig ang kamay. Binigyan nila ako ng ultimatum na 48 oras para pirmahan ang trust document. Ipapasa ang buong kontrol ng 15 milyon sa fund na pinamumunuan ni Maristela. Kung tatanggi ako, dadalhin nila ako sa korte para humingi ng evaluation ng mental capacity. Sinasabing may senyales ako ng cognitive decline dahil sa edad at emotional shock. Sa madaling salita, gusto nilang patunayan na hindi na ako sapat na matino para hawakan ang sarili kong pera.
Gusto nilang ideklara akong hindi na matino. Paulit-ulit kong binasa ang mga malamig na salita. Parang bumubukas ang lupa sa ilalim ko. Hindi na ito laban para sa pera. Laban na ito para sa dangal ko, sa mismong pagkatao ko. Gusto nilang kunin ang lahat. Ang pera, ang puri, ang boses ko. Gusto nilang gawing anino ako. Isang matandang walang saysay na hindi siniseryoso ng kahit sino. Aling Jimena, sabi ni Ins na nagbalik ako sa katotohanan. Ayos lang po kayo. Maputla na kayo. Ins, bulong ko ng hirap. Gusto nilang sabihing sira ang utak ko. Gusto nilang kunin ang lahat. Kahit ang dangal ko. Tumulo ang luha. Pero hindi ko pinunasan. Hinawakan ko ang papel na parang ebidensya ng pagtataksil. Hindi ko hahayaang manalo sila. Sabi ni Ins habang hinahawakan ang kamay ko. Pinagkatiwalaan kayo ng binatang Leonides. Kailangan niyong lumaban para sa kanya at para sa inyo mismo. Tumango ako at pinunasan ang luha. Tama si Ins. Hindi ako maaring bumagsak. Hindi. Kinuha ko ang papel at pumunta sa telepono. Una kong tinawagan si Ati. Montfort. Attorney, sabi ko nang sagutin niya. May ultimatum silang ipinadala. Gusto nilang ideklara akong hindi matino. Kailangan ko ng tulong niyo. Huwag kayong mag-alala, Ginang Albornoz. Sagot niya ng kalmado pero matalim. Sobra na sila. Ipadala niyo po ang mga dokumento. Ako na ang bahala. Pagkatapos ay kinuha ko ang calling card na ibinigay ni Ati. Montfort at tinawagan si Soraya Escotel Zamora. Nang sagutin niya, sinabi ko ng matatag, GNG, Soraya, si Jimena Albornoz ito. Sa tingin ko may mahalagang bagay tayong kailangang pag-usapan. Kailangan ko ng tulong niyo para protektahan ang iniwan ng anak ko. Binaba ko ang telepono at tiningnan ang bugambilya sa bakuran. Darating ang bagyo, pero hindi na ako natatakot. Binigyan ako ni Leonides ng mga armas at gagamitin ko iyon para ipagtanggol hindi lang ang pera, kundi pati ang dangal ko. Biyernes ng umaga, pumasok ako sa maliit na kapehan sa Makati. Mabilis ang tibok ng puso, pero walang panginginig. Pagkatapos ng mga araw na dinanas ang bagyong dulot ng pamilya ni Maristela, pumunta ako rito na may isang layunin lang. Protektahan ang iniwan sa akin ni Leonides. Ang pagkikita kay Ati. Montfort ay muling nagbigay buhay sa kalooban kong akala ko patay na. Ang kalooban ng ina na hindi sumusuko. Nakaupo na roon si GNG, Soraya Escotel Zamora. Tulad ng paglalaawan ni Ati. Montfort, babae mga 45 taong gulang, buhok na nakatali ng maayos, matalimang tingin na parang labaha at kalmado na nagpapagalang. Tumayo siya at nakipagkamay ng bahagyang ngiti. Ginang Albornoz, salamat sa pagpunta. Sabi niya ng malinaw at matatag na boses. Maupo po kayo. Marami tayong gagawin. Umupo ako, mahigpit ang hawak sa bag. GNG, Soraya, simula ko ng paos dahil sa mga gabing walang tulog. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa transaksyon ni Leonides. Ang pamilya ng manugang ko, gusto nilang kunin ang lahat. Lano pa nilang ideklara akong hindi matino. Tumango si Soraya nang walang pagtataka. Natuwa po ako nang tumawag kayo. Sabi niya habang binubuksan ang laptop at inihaharap ang screen sa akin. Meticulous po ang paghahanda ng binatang Leonides. Pero may isang bagay na dapat niyong malaman agad. Tinuro niya ang record sa system. Mga 12 oras pagkatapos malaman ang pagkamatay niya. May high-level inquiry tungkol sa 15 milyong dolyar mula sa kumpanyang Figueroa Beltran Solutions. Tumaas ang kilay ko, nilalamig ang dugo. Figueroa Beltran. Ulit ko nang nanginginig. Mga apelido iyon ng magulang ni Maristela. Ano ang ginawa nila? Tiningnan ako ni Soraya ng diretso. Nag-invoke sila ng power of attorney na kalaunan ay natuklasan naming valid lang para sa corporate accounts, para humingi ng temporary block sa transaksyon. Sinasabing may hinala ng coercion sa executor. Sinubukan nilang maunahan kayo, Ginang, sa sandaling malaman nila ang pagkamatay ng binatang Leonides. Pero dahil personal na account nyo ito at tapos na ang deed of donation, tinanggihan namin. Parang kidlat ang impormasyong iyon. Hinawakan ko ang gilid ng mesa para mapanatili ang hininga. 12 oras. Bulong ko ng hirap. Wala pang isang araw pagkatapos mamatay ng anak ko. Iniisip na nila ang pera. Hindi man lang hinintay ang libing. Tumulo ang luha, pero hindi ko pinunasan. Ang kasakiman nila ay hindi lang pagtataksil. Insulto ito sa sakit ko, sa alaala ni Leonides. Ginang Albornoz, sabi ni Soraya ng malambot pero matatag na tono. Alam kong mahirap tanggapin ito, pero inasahan ito ng binatang Leonides. Kayo ang pinili niya dahil alam niyang hindi kayo susuko. Tumango ako at pinunasan ang luha. GNG, Soraya, ano na ang gagawin ko ngayon?
May ultimatum sila. Binabantaan nila akong dalhin sa korte. Sabihing hindi ako matino. Ayaw kong mawala ang iniwan ni Leonides. Ngumiti ng bahagya si Soraya at kinuha ang manipis na folder mula sa malet. Hindi kayo mag-isa, sabi niya. Naghanda ko ng kumpletong dossier ng transaksyon na nagpapatunay na legal ang lahat. Ibigay niyo ito sa abogado niyo at siguraduhin na gagamitin niya. Wala silang laban, Ginang Albornoz. Paglabas ng kapehan, naramdaman ko ang bagong lakas sa loob ko, pero mas mabigat din. Ang katotohanan tungkol sa ginawa ng pamilya ni Maristela ay masakit, pero nagpalakas din ng determinasyon ko. Dumiretso ako sa opisina ni Ati Montfar, dala ang mga dokumento mula kay Soraya at ang masakit na kwento na sinabi niya. Sa silid na madilim na kahoy, nakaupo si Ati Montfar sa likod ng mesa, nakikinig sa lahat ng ikinuwento ko. Ang drama ng mga luha ni Maristela, ang chismis ni Tita Carlota, ang ultimatum ng abogado Lujen, at lalo na ang madilim na aksyon ng kumpanyang Figueroa Beltran. Inilagay ko ang dossier ni Soraya sa harap niya. Attorney, sabi ko nang nanginginig pero matatag ang boses. Nagsimula sila agad pagkamatay ni Leonides. Hindi nila hinintay kahit isang araw. Kailangan ko ng tulong niyo para tapusin ito. Binasa ni Ati Montfar ang mga dokumento nang hindi nagbabago ang ekspresyon. Nang matapos akong magsalita, tumango siya. Sapat na ito, sabi niya ng matalim. Oras na para sagutin natin sila. Hindi siya nagsulat ng ordinaryong sulat. Tinawag niya ang sekretarya, isang batang babae na may notepad, at nagsimulang magdikta ng opisyal na legal notice. Matatag ang boses niya, bawat salita ay parang martilyo. Tandaan mo ito, sabi niya. Ang notice na ito ay may tatlong pangunahing punto. Una, bungsipin ng deed of donation na irrevocable. Nagpapatunay ng legal at ganap na pagmamay-ari ni Ginang Jimena Albornoz Caldern. Pangalawa, pag-activate ng anti-coercion clause, na nagsasabing ang ultimatum at pagsisikap na ideklara si Ginang Albornoz na hindi matino ay patunay ng coercion, kaya walang bisa ang anumang paghahabol nila. Pangatlo, hinihingi ang agarang pagtigil ng direktang komunikasyon kay Ginang Albornoz. Lahat ng komunikasyon mula ngayon ay dadaan sa opisina na ito. Mabilis na nagsusulat ang sekretarya nang hindi nawawala ang salita. Nang matapos niya ang huling pangungusap, nagtaas ako ng kamay ng nanginginig pero malinaw ang boses. Attorney Montfar, pakidagdagan po ng isang pangungusap mula sa akin. Huminto siya at tiningnan ako ng umaasa. Sabihin niyo po. Huminga ako ng malalim at sinabi ng dahan-dahan at malinaw. Isulat niyo ito. Ang kinabukasan ng apo ko ay aking pangangalagaan bilang lola niya. Hindi ko sila inutangan ng dangal ko, ng katahimikan ko, o ng sarili kong kinabukasan. Ngumiti ng bahagya si Ati Montfar. Unang beses na nakita ko siyang magpakita ng emosyon. Napakalinaw po, Ginang, sabi niya, nagbigay ng senya sa sekretarya na isulat iyon. Idadagdag po ito ayon sa kahilingan niyo. Natapos ang notice sa parehong araw. Sinelyohan at ipinadala sa 3 lugar. Sa opisina ni Ati Octavio Lujen, sa bahay ni Maristela, at sa mansyon ni na Don Severino. Paglabas ko sa opisina ni Ati Montfar, alam kong iginuhit na ang linya, hindi ng ladrilyo, kundi ng dangal at batas. Hindi na ako ang matandang madaling manipulahin. Ako na si Jimena Albornoz, ina ni Leonides, at ipagtatanggol ko ang iniwan ng anak ko. Kahit kailangan kong harapin ang buong mundo. Paakyat sa bahay, tiningnan ko ang labas ng bintana. Pumupula ang langit sa hapon. Leonides, bulong ko. Tama ba ang ginagawa ko? Walang sumagot, pero alam kong naroon siya sa kung saan at hindi ako titigil. Pagkatapos may padala ang legal notice, nakakatakot na katahimikan ang nananaig sa lumang bahay sa Quezon City. Alam kong hindi yon kapayapaan, kundi kalmado bago ang bagyo. Buong weekend ay nanatili ako sa opisina ko. Yakap-yakap ang larawan ng graduasyon ni Leonides. Sinusubukang hawakan ang maliwanag ng ngiti niya para hindi ako mawalan ng lakas. Pero habang tinitingnan ko siya, lalong lumalim ang sakit ng pagkawala, lalo na kapag naiisip ko sina Maristela at ang pamilya niya. Hindi sila titigil. Alam ko iyon. Lunes ng umaga, sinira ng tunog ng telepono ang katahimikan. Malamig at matalim ang boses ni Ati Montfar. Ginang Albornoz, nag-high na sila ng demanda sa family court. Urgent hearing, tulad ng inaasahan natin. Gusto nilang suriin ang mental capacity nyo. Nanikip ang dibdib ko na parang sinisiksik. Suriin ang kakayahan ko. Ulit ko nang nanginginig. Gusto pa rin nilang sabihing sira ako, kahit na ipadala nyo na sa kanila ang lahat. Tama po, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Pero magandang balita ito, Ginang Albornoz.
Nahulog sila sa bitag na inilatag ng binatang Leonidas para sa inyo. Ngayon hayaan nyo akong magtrabaho. Magpahinga kayo at mag-ipon ng lakas. Ati. Montfar. Bulong ko sa gilid ng luha. Hindi ko po alam kung kaya ko pa. Gusto nilang kunin ang lahat. Ang pera, ang dangal, pati ang boses ko. Kakayanin nyo po. Sabi niya ng malalim pero matatag. Dahil pinagkatiwalaan kayo ng binatang Leonidas at sisiguraduhin kong babayaran nila ang kabastusan nila. Binaba ko ang telepono at naupo sa silya, kamay sa dibdib. Pumasok si Ins na may mainit na tsaa. Aling Jimena, ayos lang po kayo. Tanong niya ng may pag-aalala. Maputla na po kayo na parang papel. Gusto nila akong dalhin sa korte, Ins. Sabi ko ng hirap. Gusto nilang sabihin sa buong mundo na hindi na ako matino. Gusto ko lang protektahan ang iniwan ni Leonidas. Hinawakan ni Ins ang kamay ko nang matatag ang tingin. Kayo po ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko, sabi niya. Sabihin nila ang gusto nila, pero kayo ang ina ng binatang Leonidas. Walang makakaagaw niyon sa inyo. Parang lumulutang ang mga sumunod na araw. Hindi ko alam ang ginagawa ni Ati. Montfar, naririnig ko lang ang maikling salita niya. Nakakuha na ako ng investigator, si Ivan Cortez Lariva, ang matalas na aso. Kung may madilim, mabibisto niya. Huwebes, isang araw bago ang hearing, tumunog ang telepono. Matatag ang boses ni Ati. Montfar, Ginang Albornoz, nakuha na natin ang kailangan. Natuklasan ni Cortez ang susi. Tumahimik ako, nakikinig. Ang kumpanyang Figueroa Beltran Solutions ni Camilo, kapatid ni Maristela, ay nakatanggap ng halos $800,000 mula sa kumpanya ni Leonidas sa loob ng 2 taon. Ang paglalarawan ng mga bayad ay consulting fees. Ang pumirma sa mga bayad ay si Maristela bilang Assistant Finance Director. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono. $800,000. Ulit ko, hindi makapaniwala. Kinuha niya ang pera ni Leonidas para ibigay sa kapatid niya, at ngayon ay sinasabi niyang ninanakaw ko ang kinabukasan ni Tomas. Eksakto po, sagot ni Ati. Montfar. At iyon ang magiging mapagpasyang suntok sa korte. Maghanda kayo. Bukas tatapusin natin ito. Biyernes ng umaga, pumasok ako sa maliit na silid ng korte nang nanikip ang dibdib, pero mataas ang ulo. Sa kabilang panig, nakaupo si Maristela sa pagitan ng mga magulang niya. Mukhang mahina sa itim na damit. Si Don Severino at Aling Elvira ay nakatayo ng tuwid. Mayabang ang tingin na parang sigurado na sila sa panalo. Nakayuko si Camilo, magkahawak ang kamay. Tiningnan ko sila. Parang perpektong peder, pero alam ko, salamat kay Cortez, na may bitak na ang mga iyon. Tumayo ang abogado Lujen ng matamis ang boses. Mahistrado, nandito po kami para protektahan ang yaman ng Batang Ulila. Si Batang Tomas, sabi niya na parang binabasa ang script. Si Ginang Jimena, dahil sa edad at emotional shock, ay nagpapakita ng senyales ng cognitive decline. May mga testimonya ng kamag-anak, opinyon ng psychologist. Lahat ay nagpapahiwatig na hindi na siya angkop na pamahalaan ang yaman. Nagpausa siya at bahagyang huminga. Humihingi lang po kami sa korte na isaalang-alang ito para sa kabutihan ng bata. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga kamao. Nakatusok ang kuko sa balat. Nakakalimutan. Bulong ko kay Ati. Montfar. Nagsisinungaling sila. Hindi ako nakakita ng kahit anong psychologist. Hinawakan ni Ati. Montfar ang balikat ko at bulong. Kalmado, Ginang Albornoz. Sila ang naghuhukay ng sarili nilang libing. Ako na ang bahala. Tumayo si Ati. Montfar, kalmado na parang mandirigma. Nagpakita ng 3 ebidensya. Ang deed of donation na irrevocable na nagpapatunay ng pagmamay-ari ko. Ang report ni Soraya tungkol sa pagsisikap ng pamilya Figueroa Beltran na makialam sa account. At ang financial report ni Ivan Cortez na nagdedetalye ng bawat consulting fee na inaprubahan ni Maristela. Natapos niya ng malinaw. Mahistrado, ito ay hindi para protektahan ang bata, kundi ang rurok ng plano sa loob ng mga taon para agawin ang ari-arian. Nang mamatay ang pangunahing source ng kita, si Batang Leonidas, inilipat nila ang target sa ina niya. Ang demanda na ito ay hindi lang katawa-tawa, kundi malupit pa. Katahimikan ang buong silid. Namutla si Don Severino at tiningnan ng galit si Camilo na nanginginig. Nanigas si Maristela, hindi makatingin. Sinubukan magsalita ang abogado Lujen, pero nabasag ang boses. Mahistrado, mga regular na consulting expenses lang po iyon. Ngumiti ng malamig si Ati. Montfar. Legal. Kung gayon, bakit napupunta lang sa kumpanya ng kapatid ni GNG? Maristela. Bakit walang nakafile na consulting contract? Mahistrado, ito ay patunay ng pandaraya. Tiningnan ng huwes, isang matandang babae na matalimang tingin,
ang mga ebidensya. Hindi nagtagal. Tinamaan niya ang mesa ng martilyo at sinabi ng matatag. Demanda ay itinatakwil. Buong buo. Tiningnan niya si Lujen ng matalim na parang kutsilyo. Attorney, binabalaan kita tungkol sa pang-abuso sa proseso ng korte para sa kadudadudang layunin. Huwag ko nang makita ulit na ginagawa mo iyon. Katahimikan ang silid. Narinig ko ang mabilis na hininga ni Maristela at bulong ni Don Severino kay anak niya. Nabigo sila. Hindi lang nabigo, nahantad pa sila sa korte. Paglabas, nakita ko si Don Severino na sinunggaban si Maristela at Camilo. Galit na bulong. Ano ba ang ginawa niyo? Sinira niyo ang dangal ng pamilya natin. Nanatili ako roon, hawak ang kamay ni Ati Montfar, pero walang saya. Walang laman lang. Natupad ang hustisya, pero hindi ibabalik iyon si Leonides. Salamat, bulong ko kay Ati Montfar habang tumutulo ng tahimik ang luha. Huwag niyo akong pasalamatan, sabi niya ng malalim ang boses. Nakipaglaban kayo para sa anak niyo. Iyon ang mahalaga. Paglabas ng korte, tiningnan ko ang langit ng Maynila. Kulay abo na parang mood ko. Nabasag ang perpektong peder ng pamilya ni Maristela. Pero alam ko na hindi pa tapos ang digmaang ito. Pagkatapos ng korte, bumalik sa katahimikan ang lumang bahay sa Quezon City. Pero ako, si Jimena Albornoz Caldern, alam kong pansamantala lang iyon. Nanatiling bukas ang sugat ng pagkawala ni Leonides at ang tagumpay sa korte ay hindi nagdala ng saya. Malamig na walang laman lang. Halos isang linggo walang balita mula kina Maristela o sa pamilya niya. Ang katahimikan na iyon ay nag-aalala sa akin, na parang may bagong bagyong bumubuo sa lihim. Martes ng umaga tumawag si Ati Montfort. Ginang Albornoz, sabi niya ng kalmado pero seryoso. Inabot na ni Investigator Ivan Cortez ang buong ekspediente ng mga suspicious transactions ng Figueroa Beltran Solutions sa financial prosecution. Hindi na ito family matter, corporate fraud na ito. Maaring maharap sila sa criminal charges. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono, nahihirapan huminga. Criminal charges. Ulit ko nang nanginginig. Ibig sabihin maaring makulong sila. Possible po, sagot niya. Si Camilo, ang kapatid ni Maristela, ang may-ari ng kumpanya. Pero ang pirma niya sa mga bayad ay magdudulot sa kanya ng direktang implikasyon. Sobra na sila, Ginang Albornoz. Binaba ko at naupo sa silya, kamay sa dibdib. Natutupad ang hustisya, pero walang kasiyahan. Malalim na kalungkutan lang. Si Maristela ang nanay ni Tomas, apo ko. Kung magkakaroon siya ng problema sa batas, ano ang mangyayari kay Tomas? Tiningnan ko ang larawan ni Leonides sa mesa at bulong. Anak, ano ang dapat kong gawin? Protektahan lang kita, pero ngayon ay lumalayo na ang lahat. Huwebes ng hapon, lumabas ako sa bakuran na may pruning shares para putulin ang mga lanta na bulaklak ng bugambilya. Ang pulang emparado na dating pagmamalaki ko, ngayon ay palala ng mga araw ng kapayapaan na nawala. Pinuputol ko ang bawat sanga. Sinusubukang mag-focus para itaboy ang madilim na iniisip. Bigla, lumitaw si Ins sa pintuan ng may pag-aalala. Aling Jimena, may bisita po. Si GNG, Maristela. Natigilan ako. Halos mahulog ang gunting. Si Maristela. Tanong ko ng lumalaking kaba. Mag-isa ba siya? Tumango si Ins. Sumakay ng taxi, simpleng damit. Mukhang iba sa huli nating pagkikita. Iniwan ko ang gunting at lumabas sa bakuran. Nandoon si Maristela sa gilid ng hardin. Nasa lilim ng bugambilya. Nakaputing shirt at lumang jeans. Wala nang bakas ng yabang o peking sakit. Maputla ang mukha, namumula ang mata. Malalim ang kunot sa noo na parang may mabigat na dinadala. Parang taong nawalan ng lahat. Inay, simula ni Maristela ng paos at magkahawak ang kamay na parang nananawagan. Pakitumigil na po kayo. Nanatili ako sa distansya nang malamig ang tingin. Tumigil, sabi ko ng kalmado pero matalim. Wala akong ginagawa, Maristela, nagdedepensa lang ako. Kayo ang nagsimula ng digmaang ito. Lumapit siya ng hakbang. Nanginginig ang boses. Hindi titigil ang abogado Montfort. Sabi ni tatay, itatakwil niya kami ni Camilo kung may mangyari. Sabi niya dinisgrasya namin ang pamilya. Umiiyak na siya, tumutulo ang luha. Maaring makulong si Camilo. Lahat dahil sa mga consulting fees na iyon. Ayaw ko po iyon, inay. Ayaw kong mawala ang lahat. Tiningnan ko siya. Masakit ang puso ko. Pero hindi dahil sa awa. Pera iyon ng anak ko. Sabi ko nang hindi natitinag. Ang perang pinaghirapan ni Leonides at kinuha mo. Ibinigay mo sa kapatid mo habang sinasabi mong ninanakaw ko ang kinabukasan ni Tomas. Umiling siya, lumapit ng mas malapit.
Kita ko ang takot sa mga mata niya. Alam ko, mali ako. Sigaw niya ng hirap. Sobrang ambisyosa ako. Hinayaan kong manipulahin ako ni Camilo. Pero pakiisipin niyo si Tomas. Ano ang mangyayari sa kanya kung makulong ang nanay niya? Pakisabihan ang abogado niyo na bawiin ang demanda. Ibibigay ko po ang gusto niyo. Pipirmahan ko ang anumang papel na tatalikod sa karapatan ko. Iligtas niyo lang kami rito. Parang saksak ang pakiusap niya. Hanggang sa huli, iniisip pa rin ni Maristela na mabibili ang lahat. Ang hustisya, ang dangal, ang tawad. Tiningnan ko ang babaeng minahal minsan ni Leonides, na inaasahan niyang makakasama sa ligaya, pero hindi talaga naroon para sa kanya. Naalala mo ba ang huling hapunan, Maristela? Tanong ko ng dahan-dahan, hinila siya sa alaala. Hindi mo ba natikman ang mall na gustong-gusto ni Leonides? Abala ka sa cellphone mo. Nag-swipe sa screen habang naroon siya. Nag-aalala, takot. Hindi mo man lang napansin na may sinusubukan siyang sabihin. Hindi ka naroon para sa kanya. Hindi ka talaga naroon. Natigilan siya. Gumalaw ang labi niya. Pero walang lumabas na salita. Patuloy ang pagtulo ng luha. Pero hindi niya tinanggihan. Marahil sa unang pagkakataon ay naharap niya ang katotohanan. Hindi ako maghihiganti. Tuloy ko, pinapakalma ang tono pero matatag. Pero hindi rin ako makikialam sa hustisya. Dapat niyong harapin ang bunga ng mga ginawa niyo. Tumalikod ako. Kinuha ang gunting at nagpatuloy sa pagpuputol. Hindi ako nanalo dahil napanatili ko ang pera, Maristela. Nanalo ako dahil hindi ko ibinenta ang dangal ko para sa peking kapayapaan. Tapos na ang usapan natin. Nanatili si Maristela roon. Natigilan sa lilim ng bugambilya na parang sirang estatwa. Inay, bulong niya nang nawawala ang boses. Pasensya na, hindi ko gusto na ganito ang katapusan. Walang sagot ako, hindi ako lumingon. Narinig ko ang mga hakbang niya na lumayo. Pagkatapos ay ang tunog ng pinto ng taxi na sumara. Nang umalis siya, itinigil ko ang pagpuputol at umupo sa stone bench sa bakuran. Tinakpan ang mukha ng mga kamay. Tahimik na tumulo ang luha. Hindi para kay Maristela ako umiyak, kundi para kay Leonides, kay Tomas, sa kung ano ang posibleng maging ng pamilyang ito. Anak, bulong ko. Tama ba ang ginawa ko? Protektahan lang ang iniwan mo. Lumapit si Ins at hinawakan ang balikat ko. Aling Jimena, mas malakas kayo kaysa sa inaakala nila. Sabi niya ng malambot. Ipagmamalaki kayo ng binatang Leonides. Tumango ako at pinunasan ang luha. Sa ilalim ng bugambilya, naramdaman ko ang kaunting kapayapaan. Hindi pa tapos ang digmaan, pero nanatili akong matatag. Hindi lang para sa pera, kundi para sa dangal at pag-ibig ng isang ina. Lumipas ang 6 na buwan. Kasing tahimik ng hangin ng tag-ulan na dumarating at umaalis. Nag-iwan ng bagong sariwang gulay sa hardin ng lumang bahay sa Quezon City. Ako, si Jimena Albornoz Calden, ay nasanay na sa katahimikan ng mga araw na walang digmaan. Pero ang sakit sa pagkawala ni Leonides, ang anak ko, ay nanatiling peklat na hindi nagagaling, kahit anong pilitin ng panahon. Tuwing umaga, habang dinidiligan ko ang bugambilya, binubulungan ko siya, na parang naroon siyang ngumingiti sa ilalim ng araw ng Pilipinas. Ang pamilyang Figueroa, na minsang nagpatakot sa akin, ay gumuho dahil sa sariling kasakiman. Ipinaalam sa akin ni Ate Montfar na nagsakripisyo sila kay Camilo, ang kapatid ni Maristela, para makaligtas. Sa criminal trial, kinuha ni Camilo ang buong sisi. Sinasabing sinamantala niya ang posisyon ng kapatid para sa mga fraudulent transactions. Ako lang po ang may sala, sabi niya sa korte nang nanginginig. Ayon kay Ate Montfar, sinabi niyang walang alam ang kapatid niya. Kasinungalingan para protektahan si Maristela. Pero hindi ko na inintindi. Nakatanggap si Camilo ng suspended sentence at malaking multa. Sapat para mawala ang kinang ng pamilyang Figueroa. Sina Don Severino at Aling Elvira, ang mag-asawang dating naglalakad ng mayabang sa mga mararangyang damit, ay nawala sa social circles ng Maynila. Nahiya sila, sabi ni Ins isang araw habang dala ang tsismis mula sa palengke. Sabi ay umalis na sila ng lungsod, baka sa Cebu para makaiwas sa eskandalo. Si Maristela, na dating nakatira sa nakakblinding na mansyon, ay lumipat sa simpleng apartment sa probinsya. Tapos na ang digmaan, hindi sa malakas na tunog, kundi sa tahimik na pagguho ng pamilyang akala ay hindi natitinag. Hindi ko pinanatili ang 15 milyong dolyar. Hindi nyo naman kailangan ang perang iyon para mabuhay, sabi ni Ate Montfar sa isang pagkikita ng malambot pero matatag. Pero maaari nyong gamitin para lumikha ng makabuluhang bagay. Tumango si Soraya Escotel Zamora at dagdag. Lagi pong sinasabi ng binatang Leonides ang pagtulong sa iba. Ito ang pagkakataon nyo
na maisakatuparan ang legacy niya. Nakinig ako at alam sa puso ko na tama sila. Ayaw ni Leonidas na manatiling walang ginagawa ang perang iyon sa bangko. Gusto niyang mabuhay ito, baguhin ang buhay ng iba, tulad ng ginawa niya. Itinatag ko ang Leonidas Calderon Albornoz Scholarship Foundation para sa mga estudyante ng logistics at supply chain engineering na mula sa mahihirap na pamilya. Sa araw ng pagbubukas, nagsalita ako sa maliit na grupo ng estudyante sa universidad nang nanginginig ang boses. Ang anak kong si Leonidas, naniniwala na lahat ay may karapatang magkaroon ng pagkakataon. Ang pundasyong ito ay hindi lang pera, ito ay pangarap. At sana dalhin niyo ang pangarap na iyon ng malayo. Habang sila ay pumapalakpak, tiningnan ko ang langit at bulong. Nakikita mo ba, Leonidas, ginagawa ko ang gusto mo. Para kay Tomas, apo ko, gumawa ako ng hiwalay na trust. Pamamahalaan ng propesyonal ang pera para sa edukasyon at kalusugan niya hanggang magnegatibo, 18 siya. Si Maristela, bilang legal guardian, ay makakatanggap ng monthly allowance, pero walang access sa principal. Pinakamabuting paraan ito, Ginang Albornoz, sabi ni Soraya nang pirmahan namin ang papeles. Pinoprotektahan nito ang kinabukasan ni Tomas nang walang makikinabang. Tumango akong nakahinga ng maluwag. Salamat, Soraya. Gusto ko lang lumaki si Tomas nang walang pag-aalala, tulad ng gusto ng ama niya. Paminsan-minsan, dumadalaw si Padre Nicanor Villasenor, ang matandang pari ng simbahan sa malapit, para magtsaa. Siya ang tanging taong nakipag-usap si Leonidas bago mamatay. Isang hapon, habang nakaupo sa ilalim ng bugambilya, uminom siya ng tsaa at sinabi ng malungkot, "Dumating si Leonidas sa akin ilang linggo bago siya umalis. Lubos siyang nag-alala, Jimena." Sabi niya, parang nasa gintong hawla siya, at ang mga taong pinakamamahal niya ang mga nagtanikala sa kanya. Hinawakan ko ang tasa habang tumutulo ang luha. "Nagtanikala," bulong ko. Si Maristela ang tinutukoy niya, Padre. Tumango siya. Hindi lang siya, buong pamilya. Sabi ni Leonidas, gusto niyang makawala, pero natatakot siya para kay Tomas. At para sa iyo, sinabi niyang ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya. Parang kutsilyo ang mga salita ni Padre Nicanor, pero patunay rin. Ang ginawa ko mula sa pagharap kay Maristela hanggang sa pagprotekta sa legacy ni Leonidas ay tama. Salamat, Padre, sabi ko ng hirap. Sana nakita ko ito na mas maaga para mailigtas ko ang anak ko. May plano ang Diyos, sagot niya habang hinahawakan ang balikat ko. At pinili ka ni Leonidas para panatilihing buhay ang apoy niya. Hindi mo siya binigo. Isang linggo ng hapon, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Ins at bumalik na may bahagyang ngiti. Aling Jimena, sina Tomas at GNG, Maristela po. Tumayo ako nang may biglang init. Ayon sa kasunduan, dadalhin ni Maristela si Tomas sa akin tuwing buwan. Lumabas ako sa bakuran ng sakto para makita si Tomas na tumatakbo papunta sa akin at niyakap ako. "Lola, miss na miss kita." Sigaw ng bata nang namumula ang pisngi at kumikislap ang mata na katulad ni Leonidas. "May flan ka ba? Gusto ko na ngayon." Tumawa ako at hinaplos ang ulo niya. Ang lakas kumain ng apo ko. "Halika, may malaking glato ako sa kusina." Hinawakan ni Tomas ang kamay ko at hinila ko papasok. Walang tigil na nagkukwento tungkol sa laro ng football sa eskwela. Walang alam ang bata sa digmaang nangyari, at gusto ko na manatili siyang ganoon. Walang kamuwang-muwang, walang pag-alala tulad ng dapat sa bata. Habang naglalaro kami ng chess ni Tomas sa bakuran, sumulya ako kay Maristela. Nakaupo siya sa stool, tahimik na nanonood, naka-thin sweater at simpleng jeans. Wala nang galit sa tingin niya, wala ring lapit. Tahimik na pagtanggap lang. "Masayang-masaya si Tomas na nakikita kayo," sabi niya ng mahina, halos bulong. "Salamat, inay, sa hindi pagdadala ng mga bagay ng mas malayo." Tiningnan ko siya nang hindi agad sumagot. May bahagi sa akin na gustong magpatawad, pero may bahagi pa ring naalala ang malamig niyang tingin nang kunin niya ang pera pagkatapos mamatay ni Leonidas. "Ginagawa ko ang lahat para kay Tomas," sabi ko ng kalmado. "At para kay Leonidas. Dapat mong tandaan iyon." Tumango siya, ibinaba ang tingin. "Alam ko po," bulong niya. "Hindi ko po malilimutan." Nang umalis sila, nanatili ako sa pintuan habang kinakaway ni Tomas mula sa bintana ng kotse. Bigla kong naalala ang sinasabi ng nanay ko, "Si Mercedes, maaari kang mawalan ng pera, pero huwag mong hayaang mawala ang boses mo." Sa nakaraang laban, may mga sandali na akala ko nawala ang lahat. Ang anak ko, ang dangal ko, ang pananampalataya ko. Pero nang makita ang ngiti ni Tomas, nang maramdaman ang sariwang hangin sa hardin, napagtanto ko na napanatili ko ang pinakamahalaga. Napanatili ko ang sarili ko.
Pumasok ako sa bahay at umupo sa silya ko. Yakap-yakap ang larawan ni Leonides. Anak, bulong ko. Natapos ko. Natupad ko ang pangako ko. Sa labas, patuloy na namumula ang bugambilya. Tulad ng apoy ni Leonides, nagniningas magpakailanman sa puso ko.